Si Jock Frasco, hindi niya nga pinapangalanan, pero sino ba yung leader ng Kamara? Yun lang po yun, no? At ito po ang nakakaano rito eh. Isa na lang, tapusin ko lang to kay Jock Castro. Ay, Jock Frasco. Ang ano po rito, yung pwede natin pag-isipan, ang kinausap niya raw, hindi lang mga taga Cebu, kundi mga Bisaya, mga congressman sa Visayas at Mindanao. At yan po, hindi lang po yan, malawak na po yung ganyang pananaw sa tingin ni Frasco. Badong, namumuno na sa Believer, hahaha, malapit na magretiro. Namumuro na, ano, hindi ko maintindihan. Karapat dapat ang bigyan ng pera sa imbornal girl. Alam nyo kasi, ito kasing gobyerno natin, mahilig to sa mga viral eh. Pag nag-viral, halimbawa, nag-viral yung ano, yung nang aasar ng mga gwardiya, ng mga pangkaraniwang tao, eh, bablog na yan ng Pangulo ng Pilipinas, huhulihin na yan. Pag nahuli na, makukulong ng matagal. Kasi nagre-react lang, reactor lang eh. Nagre-react lang tayo sa viral. Kaya yan, nag-viral yung daming kumalat yung picture niya na lumalabas sa imbornal, di ba? Binigyan kagad ng 80,000. Ginawa pang ambasador. Ano po ang pinahiwatig niyan? Na pag ikaw ay addict at nakatira ka sa imbornal, tatanggap ka ng 80,000. Yung ba yung gusto ipahatid ng DSWD? Oh, yun po yung problema dun eh. Yung mensahe po ng pagbibigay nyo ng 80,000. Ibig bang sabihin, pag addict at nakatira ka sa imbornal, bibigyan ka ng pamahalaan ng 80,000? Hindi ba mas maganda na kunin nyo yung imbornal girl at iparehab nyo? Tatay Badong, namumuro na ang The Believer. Ano The Believer? Hindi ko kilala yung The Believer niya. Panahon pa lang ni Pirardi, madami na nag-aaway na vlogger kasi walang nag-uutos ng topic. Sa mga loyalista, walang ganyan kasi may nagmamando ng topic nila. Correct. Tama yun. Kaya marami nag-aaway-aaway. Wala naman nagdidikta ng topic namin. Topic ko, niresearch ko. Topic ni ganun, niresearch niya. Nandito pala kahapon sa HK si Tambaloslos. Sila ang nag-opening sa DMW office. Si Arnel Ignacio ata nag-propose ng DMW office. Eh wala na, tinanggal na. Tinanggal na nila. Hindi nyo ba man lang sinigawan? Tatay Badong, ano masasabi mo yung imbornal Batak girl binigyan ng 80 yan, ang sabi natin? Ay, maganda yung kanyang ano, no? Halimbawa, yung nag-champion ng palarong pambansa, 3K lang ang binigay. Imagine niyo yun. Dito, pag nagsumikap ka, naging kampiyon ka, 3,000 ka. Pero nag-addict ka, tumira ka sa imbornal, 80,000 ka. Yung nagsisikay ka, umuupa ka sa barong-barong. Hirap na hirap ka, gusto mong igapang yung anak mo, wala kang mahita. Yun yung pinahipahiwatig nila, di ba? Tama, Tatay Badong, kung totoo DDS ka, isipin nyo nilang paglaya ni Tatay. Yung hidwa nila, pinapakita lang nila na wala silang pagkakaisa. Hindi naman, hindi ko alam kung ano ba pinag-awayan nila. Alam nyo, tignan nyo naman po sila, di ba? Ano po ba yung mga personalidad ng mga nag-aaway na yan? Talagang mga talakera si ano, talakera si Maharlika, talakera si Harry Roque. Talagang magka-clash yung mga yan. Di ba? Kaya ako tumatahimik na lang, matalino na ako, kakapakinig kay Professor Doc Badong. Magkakaroon ng kalaban si Martin sa pagka-speaker sa 20th Congress. Kasi si Martin takot sa mga kalaban yan. Kita nyo, suspended lahat ng kalaban. Baka pag nagkataon, kung may kalaban yan, magkaisa yung mga taga-Leyte, iboto yung kalaban, nakakahiya.
Siya lang ang kauna-unang speaker na natalo bilang congressman. Tatay Badong, usapang matatalinong vlogger, hindi kasama si Bokbok at Abe. Panahon pa lang ni PRRD. Nasaan na ba? Kaya wala na po sa amin yan, mga away-away ng mga vlogger. Normal lang po. Ganun talaga pag matatalino, nagka-clash eh. Eh kita nyo, wala akong kalaban na vlogger. Bobo kasi ko, sabi naman. Boss, anong balita na kay Kokak? Wala akong alam dyan. Mamaya matutulog ako sa Imbornal. Paldo na to. Nag-aaway kung sino mas maalindog sa kanila. Hindi ko po alam ang mga away nila. Hindi ko po talaga alam kung anong gusto nilang away. Hindi ko na po pinapatulan yan. Kakaibang mga masasamang tao na reward 80K, lupit talaga Pinas BBM legacy. Kulong muna bago ebidensya, pwede ba yun? Only in the Philippines. Alam nyo, sa totoo po, bakit kayo maghanap ng ebidensya kung malakas na yung ebidensya nyo? Si Maui. Pinatayan kasi ng mic si Atty. Roque habang Maharli ka, bakit mo pinatayan si Roque? Ikaw naman, no? Yung ba, sila ba magkaaway? Si Maharli ka ba at si Roque? Pasensya na kayo, hindi ako updated. Pinatayan, magagalit talaga yun. Kung papansinin ba namin, away nila, makakalaya ba si Tatay Digong? Magmumura ba bilihin? Tama naman si Princess doon. Boss Buds, pang kape pag uwi namin, hindi lang kape. Ipainom ko sa'yo, kain tayo masarap na restaurant. Bitin ng 1 hour nyo sa Birada Agila. Mamaya po, parang 2 oras eh. Pinadisqualify nga niya ang kabalaban niya sa pagkakongresista. Correct. Takot eh. Dati, mga nag-aaway yung Bisdaqueros at Banateros, Tatay Badong. Di ba? Ngayon, okay na. Nagkikita kami sa SMN eh. Siyempre, isa lang yung pinagtatrabawan. Wala namang away na nagaganap. Dapat nga si KLC tumakbo yung pagka-congresswoman sa Tacloban. Labanan niya si Tamba. Lovelyn Sibukawa, thank you very much sa pakape. Muna, tignan natin yung pakape ni Lovelyn. Tatay Badong, ibig mo sabihin, kunwari pro-constitution, mga paring ipokrito, pero anti-DDS naman, walang basis, walang boses sa PhilHealth, GAA issue? Correct. Diba? Sabi sila ng sabi na constitution. Wala kang interes sa away ni Panelo at Roque kasi kasiraan niya ng mga Duterte, pero pag nangyari sa government side yan, dadak. Ito tulad mo naman ako sa'yo, Patsabilyo, chismoso ka, kaya away ng mga tao ang pinakikialaman mo. Ano ba sasabihin ko ron? Sasabihin ko ba na, pinanood ko yung sinabi ni Panelo na si Harry Roque daw ay dapat umuwi ng Pilipinas. Kung chismoso kayo, huwag nyo akong gawing chismoso di. Pwede ba yun? Marami kong interest, marami kong pinanonood. Kung ayaw kong manood ng mga away ng mga vlogger, anong magagawa nyo? Ang dami ng DDS vlogger na nag-away. Bisdaqueros, Banateros, nag-away yan. Yung sila Placido. Yan sila Brothers Travelers. Laging may kaaway yan. Wala akong interest eh. At marunong ka pa sa bilyo, pati interest ko gusto mo. Mas gusto ko pang panoorin sila Yobab. Yung mga away ni Diwata. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi sila pinipick up ng media eh. Di ba?
Eh, yung si ano, pinick up ng media, away ni Diwata tsaka ni nagamon si Diwata, palakihan ng nota. Diwata, wag mo ako hamunin. Talo ko sa'yo. Putya, natuloy daw yun ah. Natuloy daw yung palakihan nila. Nakita ni Rendon yung nota ni Diwata, nagmano siya sa nota. Sinamba niya yung nota ni Diwata, putya, sobrang laki mo. Kaya hindi na nagbo-boyfriend si Diwata eh. Sariling sikap niya, matindi. Biro lang. Ganyan ginawa ni Mang Kanor, utos niya. Patay muna bago ebidensya. Palaki na nota, pinakita ni Diwata, nagmana. Eh, wala yan, dati. Talaga, hindi kayo maniniwala. Di ba mahilig tayong tumingin? Siyempre, naano natin yan, eh, no? Di ba, ano, mahilig tayo sa, alam niyo na, yung mga kababaihan, mahilig tayo dun sa mga medyo may kalakihan ng lalagyan ng gatas ng ina. Nakakita po talaga ako na wala po yung mga Aya Medel, mga Joyce Jimenez. Grabe po talaga. Eto, pera biro. Nakakita po ko sobrang laki po nung lalagyan ng gatas ng ina. Kasi yung boyfriend niya, kasi laki ko eh, tao malaki. Biglang yung malakas na ambon, hindi pa ulan, yung maambon pa lang na malakas. Putya, lahat nagsilungan eh. Yung boyfriend niya sumilong doon sa ilalim ng dibdib. Ganon kalaki, hindi na basa. Sumilong. Babe, pasilong. Gusto ko rin nga makisilong. Wala na akong masilungan. Grabe po yun. Sabi ko, grabe naman, laki naman no. Sumilong. Sinalula. ang tawag natin dyan, talagang mga pinagpala eh, no? Grabe yung bihira ako makakita nun. Huwag mong kulitin si Diwata, boss. Baka makatikim ka ng sampal ng nota. Yun nga si Diwata. Eh, nakita niyo ba nagbo-boyfriend si Diwata? Yung mga katulad nila Vice Ganda? Hindi. Sa sobrang laki. Nakakapagsariling sikap siya. Gamit siya. Hindi lang si tatay mo may kaso sa ICC, kaya kailangan na marami ebidensya, utot mo. Basahin ko lang ha. Pabasa natin kay biktima ka ba ng gera kontra droga ni Duterte? Kung ano naman pinagsabi mo. Ang linaw, Duterte. Ayan o, eto pa isa. May puwang na maging bahagi ka ng kaso ni Duterte. Ano pinagsasabi mo maraming kaso? Duterte. Sabi ng Duterte, ang linaw-linaw, biktima ka ba ng gera kontra droga ni Duterte? Tapos sasabihin mo, hindi naman yung kaso ni Duterte yan kasi may iba pang may kaso. Linaw, Duterte. Talaga to si Patsabilio, paggawa ng kwento eh.